Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tinatagyakan, hinahampas, tapos po inuuntog sa freezer, tapos sa mga dingding kahit saan po. Ma'am LV, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niyo po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka? Opo, sir. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Yun naman po, sir. Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo, napakagalang hiya mo. Hindi naman po, sir, ganun ang nangyari talaga po, sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Kaya po, Maraming kasama sa barangay, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod ng mga kasamahan mo. Nung pagdating ni Ma'am LB at saka pagdating ng amo, ilang minutong pagitan? siguro po wala pa pong 3 minuto, sir. Oh, so, ibig sabihin, hindi sinusundan, may tumawag. Ay, At saka isa pa, of all places sa barangay, bakit sa barangay hall pa siya pupunta? Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan-saan pang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubugbog ng iyong amo and then nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin kung ikaw si Ma'am LV? siyempre po, magre-reklamo po. Exactly! At yun ang ginawa niya na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nanay Elvie. Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko po... Hindi, ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw sa sitwasyon ni Ma'am LB, ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat na sinasabi ni Ma'am LB. Napakasinungaling. Kasi po nga, ang alam ko po, yung siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang una kong hakbang nga po ay pinalilinis ko po. Sabihin natin, siguro papalusot mo, nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had 3 minutes na nandun nakaupo lang, wala siyang sinabi, imposible. Nandun siya, tama yung sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano lang pinagsasabi niya, hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am LV. Kasi kinampihan nitong pulis yung amo. Parang ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak namin. Gaano ko nakatagal, Kapitan? Isang first term po ngayon, Senator. So tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. Ma'am LV, nung kayo po'y tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Yung pong hinihila-hila po ako. Tapos yun po. Inuntog-untog na nila ako sa CR. O kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga ruwis. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglementary period ng mga taga-PNP. O hindi mo ginawa yon. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman ng mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga tanod, hindi. Tapos tawagin mong taong grasa itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. So ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Antay-poor ka eh. Mapandait kang tao ka. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos. Maganda yung kasambahay bill natin, pero I think we have to revisit that. Meron ako isasuggest, ipapile bilang amendment. Siguro higpitan natin, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang-api. And siguro lagyan natin doon na tama kayo may monitoring. Dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag
mawag isang kasambahay, dapat yung numero na madaling memorize, siguro 3 or 4 numbers, pupunta agad yung social worker, kasama yung tanod, and kasama yung PNP para i-check kung totoo nga yung sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Only Well, then, so- mapoproteksyon na natin yung ating mga pobreng kasambahay. So those things has to be changed. And I will file a bill na this time, kasama dun sa kasambahay law ninyo, Senator Estrada, na magkaroon ng mas matibay pang proteksyon natin mga kasambahay. And then, dapat one strike policy laban dun sa mga pang-aping mga amo.